Magandang araw sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng nakikinig po. Hello to all our viewers from here and around the world. Napakaganda na ating talenteman ngayong hapon ito. Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Well, friends, Welcome to the Bridges Show. I'm very happy to be here, and I think it should be a really interesting and fun topic. But there are things you want to learn. So I want to take it from there and then I listen to them. Meron po silang mga mitiin upang maging makabuluhan pa ang pagiging Katoliko. Lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. sa akin po, sa mga kabataan, use competence, as a basis. In real life, hindi naman talaga tayo tumitigil sa buhay. Kailangan talaga tuloy lang ang buhay kahit anong challenges natin. Palawan, Cebu, Baguio City, Atty. Dwight, at La Union. So we are saying that revenge travel is real. Mas kailangan natin na i-share ang hiwaga ng sinin sa mga tao. Food and health should go hand in hand. So yan ang gusto namin paratingin sa gobyerno. If you will just devote your life teaching, hindi ka yayaman sa pera, pero yayaman ka sa tao. Siyempre, ang pinakamaganda po naman sa ating universidad ay yung talagang matuturuan po tayo kung paano maging mabuting tao. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. In 2016, the United Nations Permanent Court of Arbitration ruled in favor of the Philippines' claim over the West Philippine Sea. However, up until today, China has never acceded to such decision and continues to assert that it has rights over the West Philippine Sea. The Philippines stands firm in its rights in the West Philippine Sea amidst escalating tension. For the past months, heightened patrols and increased cooperation with allies demonstrate the Philippines' commitment to defending its territories and exclusive economic zone. In this week's episode of Bridges, let us learn more about the long history of the conflict in the area and the approaches to resolving them. This is Louis Benedict Ignacio, an alumnus of the Faculty of Arts and Letters. Magandang araw sa inyong lahat. Kahit medyo maulan, well, hindi nga medyo, talagang maulan po, no? This episode on the West Philippine Sea is brought to you by the UST Alumni Association Incorporated, the UST Graduate School Alumni Association, and the Faculty of Arts and Letters Alumni Association. Before we continue, I invite you to remember to like and share our show and subscribe to our UST Thamason Alumni Community YouTube channel and follow our Facebook page. Joining me this afternoon is very energetic, Dr. Evangeline Timbang, President of the College of Education Alumni Association. Magandang hapon, Ma'am Vanji. Hello, Dr. Louie. Mainit na pagbati kahit na malamig sa labas ng ating building ngayon. Sa lahat ng nanonood mula sa iba't ibang sulok ng ating daigdig. I'm so happy to be here with you, especially na first time tayo ngayon na makikita at masaya ako bilang partner. Nakakatuwa dahil maganda ang napag-usapan sa isang pagtatalakay at ngayon may init naman na pag-uusapan ang ating harapin ngayong gabi, ngayong hapon. Tama po yan, Ma'am Vanji. Talagang mainit na pag-uusap ang mangyayari ngayong hapon, no? Kamusta naman ang College of Education Alumni Association, Ma'am? Oh yes, it was a very successful one. We had it last July 13. Alam mo, nagsimula kami sa ang tawag namin ay colorful dance.
Sa mga panahon to, kailangan lahat ng energy ma-share mo eh. Energy ng mind, ng body, ng spirit. So we started with a beautiful, colorful dance. Kasi ang aming team ay it's about the color of life. And our speaker was no other than, of course, the chairperson of the nutrition department of the College of Education, si Assistant Professor Kathleen Cruzada. And she talked about colorful plate for colorful life. Kasi nga, ang July ay Nutrition Month. Ayun. Correct. So, ang saya, ang daming dumating. Yeah, Nakakatuwa. sa amin naman, from our end, the Faculty of Arts and Letters will celebrate its 60th. Kasi before Faculty of Arts and Letters, it's Philosophy and Letters, no? But as Faculty of Arts and Letters, we are celebrating our 60th anniversary. Wow, congratulations. 60th na, no? Yes, so magkakaroon din po kami ng Grand Alumni Homecoming around November November 2024. So maagang pag-iimbita na ito sa mga nanonood na alumni ng Faculty of Arts and Letters. Magkita-kita tayo sa November. So ma'am, ano bang gagawin natin ngayong hapon? Ano pag-uusapan natin ngayong hapon? Naku, alam mo, Dr. Louie, kung ikaw magsa-celebrate kayo ng alumni homecoming ninyo para magparamdam ng init ng pagkikita, di ba? Pag yung mga magka-classmate nagkita for the first time after so many years, ito naman napakainit na pag-uusapan. Kasi ito ay tungkol sa WPS, the West Philippine Sea. Marami na tayong narinig eh. Marami tayong nabasa, narinig sa mga kwentuhan, sa radyo, sa harapang kwentuhan, over coffee, at syempre yung recent nating SONA, no? So, kailangan nating tunghayin siguro talaga, ano ba ang katotohanan sa likod ng mga kwentuhan na ito sa ating West Philippine Sea? Correct. Tama yan, ma'am, no? And I think this is also our and Bridges' responsible response to what our President Ferdinand Marcos Jr. emphatically said during his SONA yesterday na patitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa tungkol sa isyong. Very timely talaga ang usaping ito ngayon, Doc Vanji, ano? Ay nako, alam mo, Doc Louie, sa dami na narinig natin at sa init ng mga usapan, kailangan malaman natin ano ba ang totoo. So kailangan matutunan natin at maitamang kamalayan natin sa mga katotohanan na nakapalibot sa usapang ito. Ito isang episode na napakahalaga. Pero Doc Louie, kilala mo ba yung guest natin ngayong hapon? Siyempre, ma'am, kakilala ko ito dahil kasama ko po ito sa aming departamento sa Faculty of Arts and Letters. Okay, so very good. Kilala mo pala. So, pwede na bang ikaw na magpakilala sa mga... Sure, of course. Okay. Of course, ma'am. Associate Professor Denny C. Coronacion, PhD, teaches various political science courses here at the University of Santo Tomas, kung saan siya po ay tumatayong chair ng Department of Political Science. A true-blooded Thomasian, Dr. Coronacion earned his bachelor's degree and his PhD in political science and his MA in political science. Mula bachelor's, MA hanggang PhD, no? All at here at the University of Santo Tomas. From 2021 to 2022, he served as president of the Philippine Political Science Association. He was also the PPSA's vice president for 2 terms, from 2017 up to 2021. He now serves as an ex-officio member of the PPSA board. Sikat itong guest natin ngayon, Ma'am Vanji, no? Kasi he has appeared in so many shows discussing political issues as a political analyst himself, including TV5, CNN Philippines, ANC, GMA7, DZMM, PTV4, UNTV, as well as even in broadsheets, newspapers such as Philippine Daily Star, Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, and Business Mirror. So, swak na swak po talaga, no, yung ating guest ngayong hapon para sa discussion natin ngayon. So, Ma'am Vanji, friends, let's all welcome Dr. Dennis Coronacion, Chair of the Department of Political Science, UST Faculty of Arts and Letters. Welcome to Bridges, Doc Dennis.
Welcome to the show, Dr. Dennis. O lahat tayo ngayon, mga automation administrators dito sa screen. At nakakatuwa, no? So, Dr. Dennis, mainit na mainit ang kape, pero mas mainit yung pag-uusapan natin ngayon, di ba? Kasi lahat tayo, parang sabihin natin, apektado. From an ordinary citizen to the top administrator of the country, apektado lahat tayo ngayong sitwasyon natin sa West Philippine Sea. Kaya marami akong gusto sana itanong. So, pero kailan, isa-isahin na lang muna natin ang mga tanong. So, umpisahan ko na, no? Umpisahan na natin. Dr. Dennis, ano ba ang masasabi mo sa issue ng West Philippine Sea? Ano ba itong West Philippine Sea na pinag-uusapan na ito? Well, bago po ang lahat, thank you very much, Doc Louie and Doc Vanji, for having me here. And I also thank Doc Louie for the kind introduction. I hope I will not disappoint anyone in this live stream. And good afternoon, good morning, and good evening po sa lahat ng mga fellow Thomasians na nanonood. At sa lahat po ng mga fellow Thomasians na nanonood at kahit sa lahat po ng viewers ng programang ito. So, kumusta po kayo? So, well, ito pong West Philippine Sea issue actually is an issue that's focused on the maritime dispute between and among the claimant countries. So, opo, may dahil po pinag-uusapan yung West Philippine Sea, it's a geographical area found obviously on the western part of our archipelago. Tapos, meron pong dalawang prominent na areas yan. Yung medyo nasa northern part, katapat ng Zambales province, yung tinatawag na Scarborough Shoal. O kaya sa atin, Bajo de Masinloc. Opo. Ang nag-aagawan po dyan ay kasama natin na nag-claim dyan ay ang Taiwan at ang China. Ngayon, sa medyo southern part po, katapat lang ng Palawan, mas marami-rami po ang nag-aagawan dyan. 6 na bansa kasama na tayo. China, Philippines, Malaysia, Brunei, Vietnam. So yan po ilan lamang sa mga may mga claims doon sa tinatawag na Kalayaan Island Group. Nandyan rin po yung Spratlys, so yan po, ngayon po medyo naging tensyonado, kaya doon sa area na tinatawag na West Philippine Sea, parte ng South China Sea, dahil recently may maraming mga incidents ng close to what we can call as violence between our Coast Guard personnel and the Coast Guard personnel of China as well as the Chinese militia. So kaya po napabalita siya. In fact, iba-ibang pamamaraan yung tinatawag na parang panghaharas sa ating Coast Guard. Mayroong laser na military grade na itinututok daw sa ating mga Coast Guard personnel at mayroon namang recently may naputulan ng daliri sa ating Coast Guard personnel. Opo. So, yun po, pero ang just a caveat or warning kasi sa pagbabasa ko ng mga comments po sa social media at saka sa mga post, napansin ko na parang ang common view ng karamihan ng mga tao na sumusubaybay dito ay ang West Philippine Sea ay one-dimensional issue. Yung conflict na to ay ang perception nito ay isang dimension lamang. Ang kung ano lang nakikita doon sa media, sa mga social media, yun na yun. Halimbawa yung nagkakaroon ng iringan between our Coast Guard personnel and the Chinese Coast Guard personnel, even the Chinese militia. Pero marami po, totoo nito, marami itong mga aspeto. Marami mga facets, kumbaga man. Yun nga po ang tututukan natin sa usapan na to, no? So, tawag dito, ilalahad ko na ho kung ano yung mga yon. Una na dyan, yung
sa larangan ng military. Yan nga po yung na, na babalitaan natin sa media and social media na nagkakairingan yung ating mga Coast Guard personnel. Yung isa pang aspeto na sa area naman ng propaganda sa social media. Ito po yung nagtutunggali ng mga narratives ng bawat kampo. Tapos nariyan din yung legal aspect o international law. Dito po humuhugot tayo ng basihan sa ating claim dito sa disputed territory nito. At yun nga po ang ating focus ay ang 2016 arbitral ruling. So legal, military, propaganda, at ang higit sa lahat yung pong tinatawag na nasa area ng international relations na napapaloob po doon yung diplomasya at saka ano pa ba yun? Geopolitics. 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 National security. So yan lang po ang yan ang titingnan natin. Although malalim po kasi ito malalim na usapin to. Sabi ko nga kay Doc Louie kanina, medyo kinakabahan ako kasi hindi ko naman ka-level si Justice Carpio at saka si Attorney Batong Bakal, mga totoong expert sa issue na to. Pero maganda namang pag-usapan kasi ano nga ba bakit ko pinagkakaguluhan tong lugar na ito o ang yung tubig na ito o kagatan na ito? Totoo po bang marami ditong mga sabihin natin na mga rich natural coral reef ecosystems, diverse abundant fishes. So maraming po bang yamang dagat talaga sa lugar na ito? Actually, Ma'am Vanji, yan din ang gusto kong itanong kay Doc Dennis, Kasi kung isipin natin, parang 2016, yun nga, nasabi ni Doc Dennis, 2016 nagsimula or 2016 na award ng through the arbitral ruling, yung karapatan ng Pilipinas sa area na ito ng West Philippine Sea. Pero ang tanong, kailan ba ito or paano ba ito nagsimula? Before 2016, ano ba ang kondisyon sa West Philippine Sea? Talaga bang nakakapangisda tayo doon, nakakakuha tayo ng natural resources dito? Doc Dennis, baka po pwede niyo pong ipaliwanag sa ating mga manonood kung paano ba nagsimula itong itong pag-conflict di pagkakaunawaan ng Pilipinas, particular na ng Pilipinas at China, tungkol sa areas na ito. At sa side naman natin, ano po yung naging basehan natin to claim this part of that area, no? Ayan. Anong naging karapatan natin? Mga ano po yun, mga interesting na mga katanungan yung ni-raise, I'd like to begin by answering the question of Doc Banji. Yung pong tungkol sa bakit ba ito pinag-aawayan, meron bang benefits na nakukuha yung mga kababayan natin dito, as well as yung mga claimant countries. Totoo po niyan, marami na pag-aaral ang isinagawa tungkol sa actual at potential na income o benefits na nanggagaling sa West Philippine Sea. Kagaya po halimbawa ng pag-aaral na sinagawa ng UP, Asian Center, na sinasabi na I think doon sa natural resources pa lamang, doon sa fisheries, yung mga marine resources, yung pangingisda, ang sabi nila nasa multi-million pesos ang inaabot nito. In fact, parang yung peak doon, naging billion pesos. Yung pangingisda, yung income na nakukuha sa pangingisda. Sa larangan naman po ng turismo, wala Pero doon po sa potential na may pwedeng may makuha na natural gas. Binasi po nila sa income na nakukuha sa Malampaya. Kasi kumbaga man iisa lang naman na kumbaga man magkakaugnay na area yung pinag-uusapan. So kung may nakuha natural gas sa Malampaya, the assumption is that meron ding similar na doon sa West Philippine Sea. So nag-compute po sila doon kung magkano daw ang kinikita natin sa
Opo. Kaya naging interesado sila dahil maraming kayamanan, maraming maging benefits. Tama ko kayo dyan, ano? Bukod po doon, kinukonsidera itong South China Sea na isang international shipping lane. Yan, oo. So yung po mga goods, yung mga na nakasakay sa mga cargo ships, diyan po dumadaan. Pag ito yung highway, no? Tama po. Iniugnay tayo sa Middle East, pinag-uugnay yung mga nasa East Asia, Southeast Asia, doon sa nasa Middle East. So malaking halaga ang pinag-uusapan natin taon-taon, billions of dollars ang dumadaan po sa international shipping lane yan. Ngayon, bukod naman po sa economic aspect, meron din po yung political aspect. Bakit nga ba sobrang agresibo ang China sa pagpapatrolya ng South China Sea, hindi lang po West Philippine Sea, kundi buong South China Sea. Kasi po ang China sa ngayon ay patuloy na lumalakas at tumataas ang estado sa international politics. Alalahanin po natin nung naalala ko nung college ako, tinuturo ng history professor ko sa amin na China used to be a sleeping giant. Yes. Oho. Nagising na. nagising na ho at nagising na. At nag-flex na po ng muscle. Wow. So, kasama po sa pag-flex ng muscle niya, yung gusto niyang i-secure yung kanyang surroundings. Para hindi, kumbaga man, mapanatag yung loob niya na walang pwedeng pumasok sa kanyang teritoryo. Kaya kinakailangan niyang bakuran o bantayan mabuti yung mga immediate surroundings. Sabi ko nga po kung sa world history, hindi lamang naman po China ang gumawa niyan. Kahit po yung United States. Nung 1800s, nung nagiging emerging power na siya, para maging secure siya, mapanatag ang loob niya, pinaalis, in-expel nila yung mga foreign powers sa Western Hemisphere. So, tingin ko similar din po yung ginagawa ng China. So, ano po to, very strategic pagdating sa national security ng China. Ganun rin naman po sa atin. Strategic rin. Sa dami pa naman ng mga Chinese o mga in-check sa populasyon nila pinaghahandaan maari ng gobyerno kung paano pangalagaan ang mga tao. So, kailangan meron sila mga resources, no? At isa sa nakita nila ito, nasilip pa, sa atin na nga nasilip pa. Nakita pa. Ano kaya? Speaking of sa atin na nga, Doc Denny, so kung kinlaim natin siya and it was awarded to us noong 2016, ano ba yung ginamit nating basehan to claim that it is part of our territory, it's part of our maritime territory? Ano yung ginamit natin na basehan to push our claim for that area? That's actually a good question, Doc Louie. Magkaiba ang basehan natin pagdating doon sa binanggit kong dalawang prominent areas sa West Philippine Sea. Pagdating doon sa Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal, ito po yung katapat ng Zambales, Pangasinan. Ang ating pong basehan ay mga lumang mapa. Lumang mapa po ng yung Murillo Velarde map. Kasi pag ang norm po, ang kultura sa international relations, kapag may territorial dispute, paramihan ng ebidensya po yan na ilalabas. At dapat yung ebidensya mo authentic at saka mas luma, kumbaga mas credible. Lalo na kung pag mapa ang pinag-uusapan natin. Kasi yung mapa signifies na parang as early as the time that the map was created, kino-consider nyo na nasa inyo yon, yung pinagtatalunan ng teritoryo. Ang nailabas po natin na ebidensya, pinaka-luma na mapa ay of course nanggaling during the Spanish colonial period. Ito po yung Murillo Velarde map na print noong 1734, na publish noong 1734. Doon po sa mapa na yon, sa gawing kaliwa ng Luzon, mayroong naka-drawing doon na parang island. At ang tawag po nila doon, Panakot. Literally pangtakot ho talaga. Panakot Island. Tapos Bajo de may iba pa silang tawag doon Pero kung ano man ang tawag doon, the point is
as early as 1734, may kino-consider na natin na atin na yun. Ito po yung pinapakita ngayon sa screen natin. Yung Bajo de Masinloc appeared in the Murillo Velardo map as Panakot or Bajo de Masinloc. So, pero pinangalanan po ito, nagkaroon ng English name na Scarborough Reef. Noong 1748, nung lumubog doon yung British ship ng pangalan ay SS Scarborough. Opo. So, yun nga po, yun ang basihan natin, yung mapa. So, may I think, I don't know if it's considered as historic or legal. Ngayon, doon naman po sa Kalayaan Island Group, ang basihan naman natin, ang claim naman natin dito medyo fairly recently, no? Hindi kasing luma, hindi kasing early as 1700s. Dito po panahon na 20th century na. In fact, I think ang earliest period ay mga 1930s yata or before the World War II na meron na tayong mga claims doon. Pero it was President Marcos, the late dictator, who issued a presidential decree na formally claiming certain portions of this Spratlys. Hindi ho lahat claim natin. So may mga certain portions lang po doon, 7 yata or 9 na ang claim natin. So yun po ang naging basehan. At nilagyan natin ng political structure, naging part po yun ng Municipality of Kalayaan. May mayor sila, may mga barangay chairman, at doon po na-exercise yung sovereignty ng Pilipinas. Now, yung pong tanong ni Doc Louie, kailan ba nagkaroon ng tensyon o sigalot? Actually, meron na po nung mga nakaraang dekada, no? Kaya nga lang hindi kasing intense ng kagaya ngayon. Kasi noon, maraming factors na i-consider eh. Yung China, sabi ko nga, sleeping giant pa noon. So, hindi pa siya masyadong interesado, pero hindi pa siya masyadong interesado, pero nagpapakita na rin ng interest. Tapos, yun nga po, maraming mga tapos kasi ang pinagtutunan ng pansin, hindi actually mga territorial disputes, kundi yung panahon ng Cold War, po yan ideological war. So, yun ang dominant theme sa international politics. Ngayon, ito naman pong China, walang maipakita na mapa na kasing tanda nung sa atin. Although they had an ancient civilization, yung mga ancient empires nila na maraming dynasties, wala pong maipakita na kagaya ng Murillo map. Kaya po ba ang nangyari ay nung nagkaroon ng ruling yung Permanent Court of Arbitration in favor of us kasi meron tayong mga ebidensya, meron tayong mga mapa na wala ang China. Tama po yun, kasi ang kanila pong basis ay historical. Yeah. So historical, and hindi na ma-back up pa ng any historical document o ano man na evidence to support their claim. So dahil po doon na tawag dito, hindi sinang-ayunan ng permanent court yung kanilang claim, yung 9-dash line. Actually, history nga po ng 9-dash line ay parang hindi siya reliable. Kasi parang nung 1940s yata, when China was still ruled by the nationalist government, meron lang isang cartographer na Chinese na nag-drawing to boost the national morale of the Chinese. From there, inadapt na yun ng kasalukuyang gobyerno. So, mas matibay pa rin yung natin, mga ebidensya natin. Mas paniwala pa rin, no? Well accepted ang mga documentation natin. Yes, Sir Louie. Doc Dennis, if I understand it correctly, ang China hindi ito nag-participate nung dinidiscuss ito sa international court. Hindi sila nag-present, hindi sila nagpadala ng representative. Kumbaga parang hindi nila in-acknowledge kumbaga yung
yung court at ayaw nilang mag-participate doon sa buong proseso na yun. Pero kung ganun yung ginawa ng China, paano sila quote-unquote lumaban, ano? Paano nila ipinresent yung kanilang claim dun sa area na yon kung hindi sila nag-participate dun sa legal process na na pinag-participatean ng Pilipinas? Well, I don't know kung nag-submit ng mga documents or position paper ang Chinese government during the course of the I don't know if you can call it a trial, ano. Yeah. So dahil nga hindi ayaw niyang mag-participate doon sa trial na yon, kaya na-lose niya yung opportunity niya na ipaglaban yung kanyang side, yung kanyang position. Pero kasi ang sinasabi naman ng China is that ang nature kasi ng arbitration, dapat yung dalawang parties voluntarily sinasubmit nila yung sarili nila under the authority of the court. Yun naman ang pinaglalaban ng China. So sabi niya, hindi namin sinubmit yung sarili namin under the authority of that court, kaya we don't recognize it. So hindi nila kinilala yun? Opo, hindi nila kinikilala. Hindi nila kinilala yung korte, yung international court. Parang dito ba papasok yung Chinese propaganda into claiming that it's theirs? Kasi hindi sila nag-participate doon sa legal process eh. I mean, hindi nila yun kinilala eh. Dito na ba papasok yung mga narratives na gusto nilang malaman at paniwalaan ng karamihan ng tao? Dito ba yun papasok? Well, maaari, no? Since they really believe na kanila yun. Ayaw nilang isubmit yung sarili nila sa kahit anong legal proceedings na may kinalaman doon sa South China Sea and West Philippine Sea. So in other words, hindi niya inaano yung international law eh. Nakikita sa instrument to support their claim. Ang kanila, yung tawag natin sa discipline natin ng Polsai na power politics. Might makes right, kumbaga. So since between the Philippines and China, mas powerful yung China, so it might as well use yung military power to support its claim. Sir, paano kaya nito? Kasi katulad ng sinabi nyo, sir, no, talagang military power yung unang ginagamit ng China to really claim that it's theirs. Sabi nyo nga, in the most recent past, nagkakaroon na talaga ng violent tension. But is this all part of the Chinese propaganda? And if it is, tayo ba sa Pilipinas, meron di ba tayong gano'n na we spread our own narrative of how it was or how it should be? Meron ba tayong ganong narrative na ipinepresent din sa ibang bansa din? Yeah, meron. Kaya nga part ng ating discussion is that there's a battle of narratives. Ang China kasi, ang kanyang main thing o mga main themes sa kanilang naratibo, kasi of course ito, nasa realm naman ng mind control or convincing the people that they're right, di ba? So, kinakailangan mapakita nila na legitimate ang kanilang claim. So, ang sinasabi nila is that nagre-reach out sila sa atin, sa bansa natin, pero ayaw nila. Kaya ang kanilang sinasabi, bilateral, one-on-one. Pero tayo daw yung may kasalanan kasi tumatanggi tayo. So, they've been very kind to us and yet we are causing the animosity. We have been uncooperative. Well, we tried it naman. We tried it during the time of former President Duterte's term, pero hindi effective eh. Dominate lang nila yung usapan. Tapos, tayo raw may kasalanan sa mga nangyayaring mga violent clashes. Tayo raw nag-uumpisa o ng gulo. On our part naman, sinasabi natin na, well, lalo na pag nabubuli tayo, nahaharas tayo, yun naman ang ating narrative.
Mhm. na tawag dito na dadala lang tayo ng supplies doon sa Ayungin Shoal pero hinaharas yung Mhm. ating mga Coast Guard, even our fishermen. So doon nakafocus yung yung labanan ng to convince the public, not just the Filipinos and Chinese but the entire international community na tama sila, di ba? So ang nangunguna po sa atin diyan yung National Security Council natin together with the National Defense, Department of National Defense. Sa kanila naman yung mga state media nila. Mhm. Sir, so ibig po ba sabihin nito from the narratives, dun sa conflicting narratives, nag-manifest na ito into actual physical military tension sa area na yun? Well, I'd like to think na baka mayroong directives from the governments of both parties. Kasi ang naalala ko parang tayo naman in-exaggerate natin. May naputulan naman talaga ng daliri pero yung pagkaka-report natin, talagang minamagnify natin, nasira ang mga equipment dahil sa mga water cannoning, mga ganon. May mga hospital na mga Coast Guard personnel, malala ang nangyari sa kanila, may nagkasakit. So, minamagnify natin, in-exaggerate natin. Sa kanila naman, ganun rin, in-exaggerate. Pilipinas ang nag-umpisa. Nag-intrude sila sa ang mga Pilipino ay nag-intrude sa territory na nire-recognize ng sa national territory ng China. So, pareho silang may pambala sa kanilang mga and tingin ko may udyok, mayroong sanction coming from the respective national government. Dr. Dennis, dahil hindi naman nila kinilala ang PCA, hindi po ba? Yung Permanent Court of Arbitration, meron ba bang ibang body na pwedeng mag-investigate o pwedeng sabing naniniwala sila sa body na ito kaya pwede natin pag-usapan to ng mas mahinahon? Actually, ma'am, meron po sa sa struktura ng United Nations. Pwedeng ang United Nations 'yan. But just the same kinakailangan po voluntarily i-submit ng mga parties yung kanilang sarili under the authority of that international body. Kasi meron po tayong principle sa international relations na kahit gaano kalaki o kaliit ang bansa mo, kahit gaano kalakas o kahina ang bansa mo, lahat kayo pantay-pantay dahil sa principle of sovereignty. So may kinakailangan makuha muna yung consent ng both parties bago sila sumailalim sa investigasyon, sa trial o kung ano man. Meron kaya tayong nakikitang liwanag o pag-asa na sila ay willing mag-participate in the future? Ewan ko pa. Well, I'm hoping na mag-participate sila, pero ako po mas naniniwala pa ako sa diplomasya. Yung kakayanan ng diplomasya. Opo. Kasi yung mga ganyang mga legal, gumagamit ng legal o kaya international law, ang mapapansin ko pong pattern, umiiwas dyan ng China. Kasi laki na po ng impact dun sa tension na nakikreate niya dahil nga sa mga nangyayaring battle of the narratives na ito, kung sinong matatag na maiwan na matibay, parang siya yung maiiwanan dong mamamayagpag sa lugar na yon. So nagkakaroon na po ng impacto sa international relations natin. Parang huwag namang matuloy, nagkakaroon ng mga kampi-kampihan na kung sino ba ang pabor sa Pilipinas at di pabor sa atin, mga ganyan, no? So ano sa tingin nyo kaya ang mangyayari dahil may mabigat na impact na to sa international relations natin? Well, tingin ko po na pagdating sa kasi paramihan po yan na makukumbinsi ng mga bansa ng mga tao. Tingin ko sa aspeto na yan, nananalo tayo. Okay. Yung perception po ay tayo yung nasa tama. In fact, marami na pong nag-express ng sympathy sa atin. Yeah. Nandiyan po yung South Korea, Japan, of course yung US, yung traditional ally natin, pati yung India. Na medyo malayo-layo rin. Nagsabi na rin na susuportahan tayo. Australia rin po.
Ito po yung ano, yung mga nililigawan din ngayon ng United States upang contain yung ginagawa ng China sa Asia Pacific at Indo-Pacific. So, bukod pa ho doon, siguro pag nagta-travel ang ating Pangulo, inilalapit din niya yung problema natin, yung issue natin dyan sa mga iba-ibang mga leaders. So, tingin ko, tayo po yung nananalo sa labanan So, positive ng naman. perception. Yes po, positive naman po. Kailangan talaga maging matyaga at matatag pa rin sa posisyon natin. Huwag nating iiwanan yung posisyon natin. Makapamikit tayo sandali, pag dilat natin, wala na. Speaking of position, Doc Dennis, kahapon binanggit ni President Marcos sa kanyang SONA, no? Talagang firm yung kanyang pagkakasabi sa SONA kahapon at pagbanggit na talagang we will claim when we will continue to claim what is rightfully ours. What are your thoughts about this statement from the President's SONA yesterday? Well, I think he has been very consistent with his stand. Yun rin ang kanyang foreign policy na we pivoted towards the United States, yung traditional ally natin, contrary to what his predecessor did na pro-China. So, pinagpapatuloy lamang yan since day one that he assumed the office of the president. Pinagpapatuloy lang niya. And sinusustain niya yung position natin. So, kaya nga lang, it comes at a cost, of course. Habang siya ay ganyan ang stand niya o ng gobyerno natin, yung China naman nagagalit. Siguro may mga ilan sa mga assistants na dati binibigay niya, hindi na pinagkakaloob ngayon. Tsaka kung ano pa, na yung mga kapag friendly kayo, marami kang mga perks and privileges na nawala. Oo, nawala na. Hindi natin malaman ngayon kung ano ba yung mga kapalit ng mga perks na natanggap natin ng mga unang mga panahon, no? Pero sa isang bansa na patuloy ang pakipaglaban niya sa kanyang karapatan sa anyong tubig na ito, maganda yung nakakaisa. Nakakaisa tayo. Hindi tayo mismo mga Pinoy nagkakagulo o nag-aaway-away kung ano ba ang final stand natin. Kasi, I think, yes, sorry, go ahead, Louie. I think tama kayo, ma'am, no? Kasi parang kahit yung ordinaryong Pilipino, alam naman natin na kapag kapangyarihang militar ang pinag-usapan, wala din naman tayong sapat na kakayanan na at tatapat doon sa kung anong meron ng China. Kaya nga sabi ni Doc Dennis kanina, siya personal siyang naniniwala na para ma-resolve ito, diplomasya pa din yung pwedeng maging daan kumbaga. And I think, Doc Dennis, correct me if I'm wrong, yun din naman ang gustong patunguhan ng administrasyon, ng gobyerno sa pamumuno ni President Marcos, no? Na yun pa din, no, diplomatic channels pa din yung kanyang pinopromote to resolve this issue para it would not end into a violent confrontation. Correct. Opo. What are your thoughts on this? I mean, will it be effective? Sa tingin niyo po ba magiging epektibo ito na strategy? Magiging epektibo ba yung katulad ng nabanggit ninyo, continuing alliances with other countries at magiging epektibo ba yun as a strategy of the government? Ano po sa tingin ninyo? Well, sa tingin ko epektibo naman yan. Hindi porket may conflict ka with another country, dapat mo nang isara yung mga channels na pwedeng magbigay ng kapayapaan sa inyong dalawa. So, yung the lines of communication should remain open even though despite the fact na kayo ay nag-aaway. Dapat ano pa rin yun. In fact, ngayon nga ang alam ko, nag-uusap yung dalawang bansa, yung mga gobyerno ng dalawang bansa na yan, upang kahit nagiging tensyonado doon sa West Philippine Sea, meron pa rin, tawag dito, yung open line of communication. Oo. Lalong-lalo na doon sa, I think, yung item, yung point na sinasabi, na pinapakiusap natin
every time na tayo magre-resupply doon tayong in Shoal, yung BRP Sierra Madre, wag sana tayo iharas. Pumayag yung Chinese government, pero later on, nagbigay ng condition na dapat i-inspect namin kung ano yung mga dala ninyo. Oo, sure ba kayo na pagkain lang yan? Ang ayaw nila may construction materials na bit-bit yung ating mga Coast Guard personnel. Ano yung kabuhayan ng mga Pilipino na doon umaasa sa pangingisda? Nahinto na po ba yon, Dr. Dennis? Ma'am, ito pong Ayungin Shoal at saka itong Kalayaan Island Group. Ano po to mga breeding ground ng iba't ibang mga isda. So, rich yan in marine resources. And dyan po nagpupunta, mga traditional fishing grounds po to ng ating mga local men. Diyan po nagpupunta. Pero since naging intense nga po yung conflict, nadadamay na rin sila. In fact, nakiusap din yung dating pangulo natin na si Presidente Duterte na wag isama sa gulo itong mga local people. Oo. Kasi ng kanilang source of income din, di ba? Yung mga pangingisda, kino-question na rin yata ng China ang pangingisda, pinapahinto nila. Opo, in fact, nagkaroon po ng pag-aaral yung mga estudyante namin tungkol sa economic impact sa mga coastal municipalities, lalo na sa Masinloc Municipality. Nakita nila doon sa kanilang pag-aaral na bumaba yung income. Kasi kapag may mga military exercises, kapag may mga may nagbabantay ng mga Chinese Coast Guard, bawal silang pumalaot doon. Nakasarado, off limits yung area na yon. So, mga ilang araw din silang walang kita. Yun na nga, yun ang mga nagiging economic impact, no? Kasi mas nagtatagal po yung sitwasyon na ganyan na may mga nanggigigil at may mga pumipigil, ay hindi magiging normal ang pamumuhay ng mga taga-coastal areas na yan kasi apektado ang buhay nila. At yung tension nakaka-apekto sa state of mind ng mga tao na natatakot sila na baka anytime may sumabog, may mag-away, mag-magyera. So nakaka-ano din po, nakaka-apekto po ng pamumuhay ng lahat, no? Sana maging maayos na po tayo dyan. Ayan. Doc Banji, Doc Dennis, before we proceed to the last part na ng ating programa, shout out lang sa mga nanonood din sa atin. Greetings from Tomasinong, Kapampangan. Yan. Magandang hapon at magandang gabi na, malapit na. Ganon din, greetings from UST Atelier Alumni Association Incorporated. Magandang hapon po sa inyo. Ganon pong isang tanong sa ating Facebook live, no? Although I think nasagot na din po ito ni Doc Dennis kanina, pero basahin ko na din po, no? Sabi ni Sir Manny Estrada, is there any historical basis to our ownership of the West Philippine Sea even before the UN arbitral ruling? I think isa yun sa mga na-discuss na ni Doc Dennis kanina, referring to the old maps na ipiniresent din ni Doc Dennis kanina. So maraming salamat po sa mga nanonood at kasama namin sa Facebook at sumusubaybay sa mainit na usapin ngayong hapong ito, no? Doc Banji. Alam nyo, napakabilis naman kasi ng oras. Napaka-ikli din ng oras na sa isang mainit na usapan na talakayang katulad nito, parang dapat to ay may second part pa nga, no? So, Dr. Dennis, ano kaya ang mahalagang mensahe na dapat malaman ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong hapon sa mainit na issue na ito? Well, dapat to maging aware tayo at makialam. Kasi lumalabas sa mga surveys na every time isasama yan sa katanungan, lumalabas na the Filipinos feel strongly about this issue. Na kahit kasi ang mga popular na issue sa mga Pilipino, no, yung mga may kinalaman sa sikmura, mga economic issues, trabaho, inflation. Pero kahit ganyan pa, makikita na ang mga Pilipino nagbibigay ng attention sa mga political issues gaya ng West Philippine Sea issue. Kasi may stake tayo dyan
Kung sakaling magtagumpay ang China, malaki mawawala sa atin. Economically, lalong-lalo na. Yung potential na magkaroon tayo additional income, resources, posible yung mawala. O yung natural gas, yung traditional fishing ground, apektado yung lalong-lalo na yung mga yung mga fishermen natin. So, yun po, dapat patuloy natin manmanan ang issue na to, i-pressure ang ating government na ipagpatuloy, i-sustain yung position. Actually, marami nga pong marami rin naman nakiki-interact sa UST Department of Political Science sa sinasabi, bakit hindi nyo rin tingnan yung kabilang side ng na baka, so as to get a clear understanding. Yung na pong ginagawa natin, both sides inaaral natin, both positions titingnan natin upang maging mas malinaw at mas malawak ang kaalaman natin. And I urge our fellow Filipinos na ganun din dapat. Wag lang isang side at wag lang isang dimension, wag lang isang aspect. Kasi kapag isang aspect lang nagiging simplistic yung ating yung ating approach at saka yung ating mga comments, ang ating mga opinion. So, para mas magkaroon tayo ng informed opinion about this issue, aralin natin lahat ng aspeto. So, yun lang po ang aking suggestion. So, kumbaga, patibayan ng loob ito at ng desisyon na huwag umalis sa pwesto. Kasi isa sa kanila umalis ay talo. Kailangan walang aalis doon mula sa ating mga Pilipino kasi nga, ang ating paniniwala mula sa mga ninuno natin ay atin ito. At mahalin natin kung ano man ang ipinamana sa atin ng ating mga ninuno, di ba? Ayun, naku. So talagang yung pagbibigay ng conclusion ni Dr. Dennis ay dapat gumising at pumukaw sa mga damdamit, mga kaisipan, lalo na mga kabataan, na ito ay sa inyo, ito ay may iwanan sa inyo mga kamay at pag-aaruga. So kailangan ipatuloy yung pagpapahalaga at pag-aaral. Yan, pagpapahalaga at pag-aaral. Hindi sa mga paraang magkakagulo, na pagmumula ng away, kundi yung mas mahinahon na pamamaraan, diplomasyang pamaraan, na sana ay maintindihan din ng ating mga kaibigang, mga Inchik or Chinese, na tayo ay peace-loving people like them. Ayan, di ba? Ay, naku, talaga din naman. So, ano sa tingin mo, Dr. Louie? Opo, maraming salamat, Doc Dennis, sa punong-punong usapan ngayong hapon kahit na maiksi lang ang ating panahon. Yes. Sana po ay katulad ng nasabi ni Doc Vanji, may part 2 ito kasi marami pang iba, katulad ng nasabi niyo, marami pang ibang aspeto na pwedeng pag-usapan tungkol sa West Philippine Sea. So sana po ay makakwentuhan po ulit namin kayo sa isa pang episode ng Bridges para sa ibang aspeto naman. Maraming salamat po, Doc Dennis. Ay, Dr. Dennis, may tatanong lang ako. Sabi ng aking din, gusto rin niya sumama dun sa grupo maghahatid ng pagkain ng supply. Paano daw ako sumama? Gusto niya talaga. Kasi nasa Botolan, Zambales kami 2 weeks ago. Sabi niya, Ma'am Timbang, yan yung daan papunta doon. Sabi niya, kung may maligaw doon na barko, sasama daw siya at talaga daw siya ay sasama mag-deliver ng mga supplies. Well, maganda experience yan. Maganda yan. Pampabuhay ng loob yan. Ma'am, meron pong civilian group na recently ay nagbiyahe. Ayun. Doon. Baka pwede sumama doon. Baka tayo sumama doon. Mag-volunteer tayo. Talagang pag-alabin ang pagmamahal sa ating sariling yung tubig na ating pag-aari. Ayan. Naku, napakaisi talaga ng oras. So thank you very much po, Dr. Dennis. Thank you po. So, just in case po, baka meron pa kayong natitirang gusto po niyong ipahabol na mensahe sa mga nakikinig at nanonood? Well, halos na lahat po nasabi ko na. Yun lang po, manatiling, maging interesado sa issue na to. Hindi naman ho talaga ito, kumbaga man sobrang lalim. Kinakailangan ho alamin lang yung mga basic information para pagbigay tayo ng ating personal na stand at pananaw tungkol sa issue na to.
Thank you po, Dr. Dennis Coronacion. Ayan, magandang hapong pagpaliwanagan po sa napakainit na talakayan. So maraming salamat po. And before we finally close the show, we have some important announcements po, no? The nomination for Distinguished Tomasian Alumni is now open. So please make sure it's a call to our Alumni Association to now send your nominees. And then the opening of classes in UST is on August 9 already, no? Therefore, ma-expect na natin marami na naman ng mga estudyante na iba-ibang kulay uniforme ang nandiyan sa ating campus. So, excited na ang ating mga Tomasian freshmen, Dr. Louie. Tama po yan. At talagang mabubuhay na naman ang campus. Happy noises na naman. Marami na naman ang magiging laman ng UST campus. Kaya August 9 na yan, no? Start ng ating klase. So, again, thank you for joining us. Do watch Bridges again, no? Almost every Tuesday talaga ito. Every week. Yes, meron every tayong Tuesday. episode, no? So, magkita-kita po ulit tayo next Tuesday for another exciting episode. Next Tuesday naman po, ang pag-uusapan natin ay mental health, sponsored by the College of Science Alumni Association. Kailangan Thank natin you. yan. Opo, thank you to all our viewers, and do stay with us as we continue to share with you the blessings of Bridges. Again, do subscribe to our UST Tomasian Alumni Community YouTube channel and Facebook page. The past episodes of Bridges can also be watched through our YouTube channel. So, Ma'am Vanji, isa na namang hapon ang natapos. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din sa iyo, Sir Louie. Nakakatawa ka palang ka-partner, masaya, at maalam sa lahat ng bagay. So, maraming salamat po sa ating mga viewers and listeners. Thank you, everyone. Always remember, here at Bridges, we build bridges of faith, we build the bridges of hope, and of course, the bridges of love. Ayan. Enjoy the rest of the evening, everyone. Mabuhay po. Bye! Thank you po!